Purihin po ang ating Panginoon. Happy Lord's Day po para po sa araw po na ito. Sa inyo po ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Araw po na ito ng ating po mga lingguhang panambahan sa pamamagitan po ng ating online service. Binabati po namin kayo ang bawat isa po na amin pong nakasama. And of course, ang makakasama po namin para po sa araw po na ito sa pag-aaral at sa pagtuklas po ng kalooban ng salita ng ating Panginoon. Ngunit bago po tayo patuloy po na lumalim sa pag-aaral po para po sa araw po na ito, samahan po muna ninyo ako, tayo po'y muniling manalangin po at umingi po tayo ng patnubay at gabay sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako sa mga oras na to, tayo po'y manalangin at anyayahan po natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Kaming Ama, sa oras po na ito, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat para po sa napakagandang araw na binigay mo po sa amin upang kami magbigay ng aming pagpupuri, ng aming pong pagsamba, Panginoon, ng aming pong pasasalamat sa mga mabubuting bagay na tinamasa po namin sa aming po mga buhay. Pinigilala po namin na kayo po ang siyang nagkakaloob ng lahat ng mabubuting bagay na siyang aming tinatanggap, at sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at ang kaluwalhatian. Sa pagdulog po namin ito, kasabay po namin inihihingi sa inyo na kami po, O Diyos, ay patawarin sa lahat ng aming pong kasalanan. Anumang kahinaang gumapi po sa amin, linisin mo po kami at marapati mo mapagpalan, Diyos, na ang bawat isa po sa amin ay maaari po ninyo at matanggap, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Dalangin po namin, Panginoon, sa bisa ng iyong Espiritu Santo ay ipaunawa ang mga katotohanan na siyang aming mapapakinggan, mapapag-aralan, makikita, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Hipuin mo ang aming po mga puso, alayain mo kami sa anumang pambilingnan ng kaaway at kami po, O Diyos, ay muli pagpalain ng karunungan, ng kaalaman na nagbubuhat sa iyong Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang manguna po para po sa araw po na ito. Sa iyo po ang papuri, ang kaluwalhatian at ang karangalan sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Tayo po'y bumasa po sa salita ng ating Panginoon, taken in the book of Isaiah, chapter 65, verse 16. Isaiah chapter 65, verse 16. Ito po ang pagkakasabi kong gano'n. Isaiah chapter 65 verse 16 in King James Version, that he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth. Take note, in the God of truth. And he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes. And also in NIRB translation, ito po ang pagkakasabing ganon, the Bible mention, they will ask me to bless their land. They will do it in my name. I am the one true God. Ayun, malinaw. I am the one true God. They will make promises in their land. They will do it in my name. I am the Lord, I am the one true God. The troubles of the past will be forgotten. They will be hidden from my eyes. And also in Revelation chapter 3 verse 14 in Worldwide English Translation. Ito po ang pagkakasabing ganun. Write this to the angel of the church people in Laodicea. Here are the words of the one whose name is truth. Ayan. Here are the words of the one whose name is truth. Okay. What he says can be trusted. He is the one who began all that God made. And also in NIRB translation, the same chapter, the same book, here is what I command you to write to the church in Laodicea. Here are the words of Jesus. Ayun. Here are the words of Jesus, who is the Amen. Ayan, sabi pong ganun. What He speaks is faithful and true. He rules over what God
has created, He says. Okay, so purihin po ang ating Panginoon. Once again, greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that He may die, be buried, and be resurrected after 3 days in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, one God, one Gospel Church online service po. Welcome po sa bawat isa po sa inyo. And today, no, sa ating pong Sunday online service po ito, we will how shall I say this? We will finally end or officially end this series which we've been discussing the Bible doctrine issues. Is it really important? No? So with this closing subject na tatalakayin po natin para po sa araw po na ito. But bigay ko po muna sa inyo since na ito na po yung pagtatapos, although lagi po natin itong iginagawa, no? Pinapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga nilalaman nito pong serye po na siyang ating tinalakay. In our first subject, tinalakay po natin, we have this title, Deception is the Name of the Game, no? So we started this series last July 9, no? Pagkatapos po, no, nasundan po natin 'yan ng what Christians should know about sound doctrine. And then it is followed by the subject ng part 1 and part 2 ng Buy the Truth and Do Not Sell It, no? Part 1 and part 2. Okay, pakita natin yung part 2. Ayan, thank you so much. Praise the name of Jesus. Sumunod po dyan ay atin pong tinalakay po in what is truth, no? After ng subject na what is truth, tinalakay natin again part 1 and part 2 ng the power of basics. And then next, after po nyan, tinalakay po natin, no? Ito po, no? Ito po yung nung nakaraan linggo, napakagandang pag-aaral po nito. Ako po masasabi ko nga puspos ang kaligayahan sa paksa na siyang ating natalakay po na ito na the name of Jesus, the war of the ages. And for today, ang ating pagwawakas, no, na paksa ay pinamagatan po natin, the God of truth. Praise the name of Jesus, the God of truth, no? But before we get to the meat, no, of this topic, no, allow me to take you once again, no, to the one of our Lord Jesus Christ final hours before the crucifixion, and that is wala pong iba kung hindi po yung when Jesus has the opportunity, or I may say baligtarin po natin, or this man named Pontius Pilate has the opportunity na magkaroon po nung tinatawag po na personal encounter kay Jesus Christ, but on a different type of encounter. It is because nagkaroon po nung tinatawag na paglilitis ang ating Panginoon, or even in the Bible, no, in the headings po ng story po na ito, Jesus trial before Pilate, no? So nagkaroon ng ng tinatawag na encounter kagaya ng sinabi ko, ito pong si Pontius Pilate kay Jesus Christ, but on a different type of encounter, no? Bigyan ko lang po kayo ng konting background from the story itself, no, na kung saan nagkaroon sila nung tinatawag na sinabi kong encounter. Ito pong si Pontius Pilate sa ating Panginoong Jesucristo, who happens during that time siya po yung local judge na naglitis po, no, sa ating Panginoong Jesucristo. And during that time na magbibigay siya ng tinatawag na paglilitis, no, or trial, no, sa English nga, no, this man was so confused and at the same time sympathetic, no? Ito pong si Pontius Pilate po na ito, as I have mentioned, who happened to be the Roman ruler or procurator of Judea at that time, no? Now, this man Pontius Pilate had a little understanding of the Jewish people, no? And he was known for his complete disinterest in their culture, no? To me na very insensitive ito pong si Pontius Pilate sa culture o sa kultura nito pong mga Hudyo po na ito, and even in the way of life of the Jewish people, parang wala siyang pakialam. He's very much disinterested, no? However, no, ito pong si Pontius Pilate po na to, ang concern niya po, no, dito po sa mga Jews po na ito ay wala pong iba kung hindi yung harm na maibibigay po nila, because they could do to him by how shall I say this, no? These Jewish people ay po pwede po na makapagbigay po nung tinatawag po na
pinsala, no, kahit papano dito po kay Pontius Pilate po, sapagkat sa pagpapatuloy po nilang pagbibigay ng tinatawag na complaint doon sa Rome. So whenever there was a complaint or there were complaints na in the Rome, no, nakarating po ito sa emperador, ay possibly na po pwede po siyang mapalitan o madethrone o matanggal as a local judge doon po sa lugar po na ng Roma, as a Judea, no, during that time, no. So bagamat gano'n ang parang threat kay Pontius Pilate, so nagkaroon po siya at the same time rin nung marinig niya po ito pong kaso po kay Jesus Christ, against Jesus Christ, he was torn between offending the Jews and at the same time convicting the innocent man. So ang ginawa po niya para po ma-settle niya yung kanya pong emotion na naghahalo during that time po na yon, ang ginawa niya, privately ay kinausap niya ang ating Panginoon. So for us to understand it clearly and better, let's read the context, no, I may say, no, in John chapter 18 verse 33 up to verse 38, no. Okay, ito po ang pagkakasabi pong ganon. Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou the King of the Jews? And Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me? Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? Ano ang ginawa mo? Verse 36, Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, yan ang sabi pong gano'n ni Jesus Christ, no? Then would my servant fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. No? Pilate therefore said to him, Art thou the king then? Jesus answered, Thou sayest that I am king. To this end was I born, and for this cause I came into the world, that I should bear witness unto the truth. That I should bear witness unto the truth. Yan ang sabi pong ganon ni Jesus Christ. Everyone is of the truth, heareth my voice. Verse 38. Ito po ang pagkakasabi po in verse 38. Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all. Yun ang sinasabi. So, when Pontius Pilate asked Jesus, what is truth? Immediately umalis po siya, tumalikod siya sa pagkakatanong po na yun, no? So, Pontius Pilate, he could not convince the Jews, no, na free of guilt po siya, no. So that is why ito po mga tao po na ito, nung binanggit niya po yun, ito po, natanong niya rin na kahit sa ating Panginoon, tinanong niya, what is truth? At pagkatapos, bumalik siya doon sa mga tao po na yun, tinanong niya, what is exactly the truth? No? So, it was an excellent question na naibigay po ni Pontius Pilate that deserves, no, a good answer, no. Ang ating Panginoon mismo po pwede po siyang masagot Kaya lang ang ginawa niya, nung tinanong niya, hindi naman siya nag-antay na mapakinggan niya ang sagot ng ating Panginoon. Agad-agad siyang tumalikod ayon po dito po sa konteksto o sa istorya po na ito, na siyang ating binasa po na ito in the book of John, no? Chapter 18 po na ito, verse 33 up to verse 38. No? Alam po ninyo, katulad ni Piloto po, no, marami po ang tao po na ganyan sa pangkasalukuyang panahon po natin na ito, no, na sila po ay skeptical of the entire concept of truth, no. Kagaya ni Pontius Pilate, no, nagtanong po siya, what is truth? Pero hindi niya naman po hinanap, no. Nagtanong siya, pero agad-agad tumalikod, no. So, just like the most people in our time, no, marami nagtatanong, no, whether there was such thing as an absolute truth or whether anyone could know it if there was, no, kung meron po bang katotohanan. So, that is why, para po sa
araw po na ito ay ang ating nga pong tatalakayin po na ito na The God of Truth. Napakahalaga po nito. Pero maniwala po kayo, kapatid kaibigan, sa inyo pong lahat na mga nanonood, no, sa mga oras na ito, pag pinag-usapan po natin ang katotohanan po patungkol po sa ating Panginoon Diyos, naniniwala po ako ay hindi po lahat ay meron pong tinatawag na interes na alamin o malaman ang katotohanan. In fact, ang nangyayari po ngayon ay inililigaw na po ng marami po ang tinatawag po na maraming tao rin sa tinatawag na katotohanan. At yung iba, diretso po, wala na po silang pakialam sa katotohanan na tinatawag po. Yan ang siyang nakalulungkot. Lalo na po pag pinag-usapan po ang patungkol sa katotohanan sa ating Panginoon Diyos po na yan, sa Diyos po ng Biblia. Now, first, let's talk about this in search for the God of truth. In search for the God of truth. Kung atin pong hahanapin po ang katotohanan, no, patungkol po, lalo na sa Diyos, no, sa Diyos ng katotohanan. Ayan, no, sa Diyos ng katotohanan. Alam po ninyo, para masagot po natin ito, marami tayong dapat maunawaan in terms of the word truth po na ito. Like for example, no, ang isang namamayagpag sa pangkasalukuyang panahon, in our modern time, ito pong tinatawag po na ito, isang malaking question po yung ito pong pagdating sa katotohanan, is truth relative? Ayan, is truth relative? You know, para maintindihan natin, being a relativist means that a belief, idea, proposition, claim, or anything else is never absolute true or false, good or bad, right or wrong. Meaning, there is no absolute truth or objective truth according po dito po sa mga tinatawag na relativities po na ito, no, na tinatawag po na yan, no. Marami po sa kanila po kasi para po sa kanila truth is relative and subjective, no. Like for example, ang isa pong relativist po na yan, pag yan ay consistently po na talagang kanilang ipipilit po, halimbawa po, alam naman po natin, lalo na in mathematics, no, 2 plus 2 is 4 ang sagot po dyan. Kahit pagbali-balig na rin po natin. Pero dahil ang sagot nga po ay 4, para po sa kanila, sa mga relativist po na yan na tinatawag, po pwede pong tama yan at po pwede rin pong mali, no? It all depends, no? You know, yung teacher po ng math po natin, pag sinabi pong 2 plus 2 equals 4 po yan lagi. Pero you know, kung ang prepare mong sagot, 7 or 8 or pwedeng 12, no? Yun ang magiging sagot, no? So that is, you know, pinipilit nila na yun nga ang parang ini-illustrate ko lang po ito pong punto po na ito para maintindihan at maunawaan ninyo. Because what I am saying is, 2 plus 2 is equals 4. That is the absolute truth, no? Yun ang tinatawag po na katotohanan. At kahit ano gawin mo, hindi mo po pwedeng sabihin. Kaya lang, ito nga po mga grupo po na naniniwala po na ito that itong tinatawag po na yung what I am saying is ito pong truth po na ito ay relative po siya na tinatawag, no? Alam po ninyo, subjective yan para po sa kanila. Depende yan sa pananaw ng kahit na sino. Ipipilit po nila. At iyon ang siyang mabigat po sa pangkasalukuyang panahon po natin, no? So, maiintindihan po ninyo maya-maya po kung bakit ko po ibinibigay po yan. It is because to assert that truth is relative is to claim that there is no truth. Yan po ang ibig po sabihin po niyan. The moment you assert, no, that truth is relative, no, that is you are also claiming that there is no truth. Walang katotohanan po. Like for example, no, some so-called Christians or some professed intellectuals, I may say, no, sa panahon po natin ngayon, lagi po nilang sinasabi that all truth is relative, no. When you say all truth is relative, no, yung tama sa isang tao, hindi po pwedeng magiging tama rin naman sa kanya. Parang ganon, mas maintindihan po ninyo. Or
what was true in the past may not be true today. Parang ganyan po, no? So, ibig sabihin, yung parang totoo kahapon, pwedeng ngayon, hindi na po yan totoo. At kanila pong ipinipilit at kanila pong inilalaban, no? Ito po'y depende sa magiging pananaw po ninyo, no? At kung ano magiging pinakadulo po na ito. Meaning that no one has definite answers pagdating po niyan. Lumalabas po, one point of view is as valid as another. Meaning, okay, ibig po sabihin yan, kung ano po yung punto ng isa, parehas lang pong parehong tama po yan. No? Yun ang sinasabi po nila. Lahat ay tama, lahat ay totoo. Ganun po kasimple po yan. No? So, on top of this confusion and despair po na ito, meron po ba tayong tinig o boses na mapapakinggan? And that is none other than the voice of our Lord Jesus Christ nung sabihin niya po ito sa kanya po mga alagad at nasabi niya rin po ito nung siya'y nakaharap dito po kay Pontius Pilate. In the book of John chapter 14 verse 6, malinaw po yung sinasabi rito ng ating Panginoon. Ito po ang pagkakasabi po, no? John chapter 14 verse 6, ito po ang pagkakasabi po. Let's read this. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, yan po yung sinasabi po, nakalinaw-linaw po and even the voice of Jehovah, the voice of Yahweh in the Old Testament, no? When he revealed himself to Moses on Mount Sinai, no? Many centuries ago, tignan po ninyo, in Exodus chapter 34 verse 6, ito ang kanyang pagkakawika, the Lord, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Yan ang sinasabi po, no? Kaya makikita po natin, truth does exist, no? And I want you to understand this, that it resides in a person whom King David referred to as the Lord God of truth in Psalms chapter 31 verse 15. Ito po ang pagkakawika. Basahin po natin. Okay, pakipakita nga po natin Psalms 31 verse 5. Psalms 31 verse 5. Into thine hand, I commit my spirit. Thou hast redeemed me. Sino nag-redeem? O Lord, God of truth. Ayun. O Lord, God of truth. Binanggit po nakita nyo, ang kinikilala po na truth, God of truth, ay wala pong iba, definitely, kung hindi po yung Diyos po na sinasabi po ng Biblia. Yan po ang sinasabi po na malinaw. And even Jeremiah the prophet, ito po ang kanyang pagkakasabi in Jeremiah chapter 10 verse 10. Let's read this. But the Lord is the true God. Ayan na. But the Lord is the true God. He is the living God. Yun ang sabi pong ganon. He is the living God and an everlasting King. Yan po ang pagkakasabi po. Ang linaw-linaw po ng pagkakabigkas po dyan. At yung ating pong titignan po yan, no? Sinabi po yan in the book of Jeremiah chapter 10 verse 10. But in NLT translation, tignan po natin. But the Lord is the only true God. Ayan na, kita niyo. The Lord is the only true God. The Lord is the only true God. The Lord is the only true God. He is the living God and the everlasting King. Hallelujah to the Lamb, no? So, makikita nyo, napakarami po na magpapatunay, magpuprove po dito po sa salita ng Diyos. And once again, ito'y ipipilit ko po. Binabanggit po in 2 Corinthians chapter 13 verse 2 that every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Kaya kapatid kaibigan, higit po sa isa, dalawa, tatlong saksi na mga verses ang ibinibigay ko po sa inyo, pinapabasa ko po sa inyo, at kung kinakailangan yung maligo ng mga verses na yan, kailangan maligo po tayo para po sa araw na to, para makita po natin ang katotohanan po ng salita ng ating Diyos na buhay. And even Apostle Paul, kita nyo, if you remember how the Apostle Paul commended the Christians in Thessalonica, the converts in Thessalonica, no, for having turned to God, no, from idols and served the living and true God, no. Let's read this in 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Ito po ang pagkakasabi pong gano'n, no?
For they themselves show up to us for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. And how ye turn to God. Ayun na. How ye turn to God. Kaya ito lumapit ika sa Panginoon. From idols to serve the living and true God. Talagang may true God po, mga kapatid, kaibigan. So, ang Biblia po, ito pong salita po ng ating Panginoon Diyos po nito, dito natin makikita ang katotohanan at kaliwanagan po, no? So, makikita nyo, binabanggit po na yung mga so-called gods, no? Yung mga Diyos-Diyosan po na yan, mga rebulto, maparebulto na kahoy, rebultong bato, rebultong marmol man po yan. Kahit na ano po yan, tandaan po ninyo, ayan po hindi po tunay po at wala pong katotohanan niya. Kita nyo, hindi nga po niyang kayang magligtas o iligtas kahit yung sarili niya. Kaya nga yan, ang tawag nga, no? Sipin po ninyo, pinapasan po yan sapagkat hindi po yan makalakad, no? Binibihisan sapagkat sarili niya, hindi po mabihisan. Yan po hindi po totoong Diyos. Kaya nga ang tawag po, Diyosan. Doon lang sa term po na yun, dapat magising na po tayo. Ang inuulit po na pagkakagamit po dyan sa ating pong wikang Tagalog, kapag inulit po yan, ibig po sabihin, hindi totoo. Halimbawa, pag ginamit barilan. So, ibig sabihin, pag sinabing barilan, hindi po totoong baril po yung pag sinabing patayan, ayan. Ibig sabihin, hindi po totoong patay po yun. Pag sinabi namang tulog-tulugan, ayun, hindi po totoong tulog po yun. At pag ginamit po ang Diyos-Diyosan, hindi po totoong Diyos po yan. Yan po kasi yung bagay po na yan. Okay, now, let's talk about the second part. God's truth is absolute. God's truth is absolute. Ayan ang dapat matandaan. God's truth is absolute. Ito po ang pinaka-absolute po. Wala pong iba kung hindi po yung katotohanan po ng ating Diyos na buhay. Okay, bakit ko po sinabi? Now, for us to understand it better, no, let's talk about what the Old Testament and New Testament says about the truth. What the Old and New Testament says about the truth. Now, the Old Testament word for truth, ito para mas maintindihan po natin, ito po ang pagkakagamit po ng lumang tipan, no? Dito po sa salitang truth po na ito, it comes from the root word that means, ayan po, first is firmness, second is stability, and third, or a solid foundation. Now, the word for truth in the New Testament, ito naman sa bagong tipan. Bagong tipan naman po ito, kapatid kaibigan. Pagkakabanggit po rito sa bagong tipan, it includes first the idea, ayan, the idea of being open and unveiled, and thus being real and genuine rather than false or imaginary. Yan ang ibig po sabihin po ng tinatawag po na yan, na true po na pagkakagamit sa New Testament at pati po sa Old Testament po niyan. Now, the only God whose statements about Himself are consistent with the facts is the God of truth. Wala pong iba, no? Sapagkat dun yung makikita, dahil siya po'y God of truth, maaasahan po natin ang kanya pong salita. Mapagkakatiwalaan po natin, no? Kung ano po yung kanya pong winiwika, kung ano yung kanyang sinasabi, or I may say, kahit anong claim po dito ng Diyos sa kanyang salita, ay yun nga po talaga siya. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng baluktutin, hindi po natin pwedeng baliin po yan. In fact, no, kita ninyo sa ating text, no, Isaiah, the prophet Isaiah referred to God, no, referred to Him as the God of truth in Isaiah chapter 65 verse 16. Let's read this, no? Isaiah chapter 65 verse 16. Pakipakita natin. Okay, thank you so much. Praise the name of Jesus. That He who blesseth Himself in the earth shall bless Himself in the God of truth. Yan ang sabi pong ganon. Okay, at ano pa, no? And he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes. But you know, to understand how the prophet Isaiah
uses the word the God of truth po rito na kanyang binanggit po, no? He uses this in a different word as translated, no? Kagaya po nung amen, no? Which is in every other time it appears in the Bible, no? So, Isaiah literally, I may say, no, referred to him, no, to God as the God of Amen. Ayan. Literally, as the God of Amen, which means verily or truly, and basically refers to something that is true. Yan ang sinasabi po. So, when God says Amen, pagka ang Diyos po ang nagsabi ng Amen, ibig po sabihin nun, dinideclare niya po yung bagay po na yun, na it will always be, no? So, tayo naman, kapag ka nagsasabi po ng Amen, ang ibig po sabihin po nung, nag-a-agree po tayo, let it be so, so be it. Yan ang ibig po sabihin ng tinatawag na Amen. Now, for us to make it more clearer, no, kahit po ang ating Panginoon, one of the title ni Jesus Christ, no, na naibigay po sa Kanya, ang tawag po sa Kanya ay Amen. O, tignan po natin in Revelation chapter 3, verse 14. Balikan natin yung text po natin na binasa natin kanina. Write this to the angel of the church people in Laodicea. Here are the words of the one whose name is truth. Ayun na, tignan po niyo ang pagkakasabi. Here are the words of the one whose name is truth. Nakita niyo? Interchangeably ginagamit po, no, yung tinatawag po na truth at pati po yung tinatawag na Amen. Interchangeably nagagamit po siya. Ito pa po ang susunod na verse po. Okay, in Revelation chapter 3 verse 14, no, in other translation po, no, ito po ang pagkakasabi in NIRB translation. Here is what I command you to write to the church in Laodicea. Here are the words of Jesus. Ayun na, tingnan ninyo, grabe ang linaw po nito, kapatid kaibigan. Here are the words of Jesus. Ano ba si Jesus? Who is the Amen. Sapagkat yan din po ang isa sa title ng ating Panginoon. What He speaks is faithful and true, and He rules over what God has created, He says. So, that is why, pwede niyang sabihin sa kanya po mga alagad, I am the truth. Bakit po? Kasi talagang siya po, truth po, God of truth na masasabi po natin. Kaya sinabi niya, kahit kay Pilate, I came to bear witness to the truth. Yan ang sabi po niya. Even in John, ang linaw po ng sinasabi ng John chapter 1 verse 17, the grace and truth came from Jesus Christ. Sa ating Panginoong Jesucristo po nanggagaling yung tinatawag na biyaya at katotohanan. And that is why also even Paul mentioned, even Saint Paul, the Apostle Paul, mentioned in Colossians chapter 1 verse 15 that Jesus is the visible image of the invisible God. Ang linaw niyan, kapatid kaibigan, dapat wala na tayong pagtatalo-talo pagdating po dyan. Hindi na po kinakailangan ng masabi po natin na maging highly intellectual tayo or parang kinakailangan pa po natin na magkaroon ng kagaya po na parang yung level of intelligence just like of Einstein or Albert Einstein para maunawaan po natin ito Colossians 1:15 po na ito na nagsasabing Jesus is the visible image. Jesus is the visible image of the invisible God. Wala na po na talagang pagtatalo pagdating po dyan eh. So, kaya makikita po ninyo, ang ating Panginoon, hindi po manlilin lang po yan, hindi po mandaraya, hindi po mandideceive, at hindi po isang impostor ang ating Panginoon. Sa Bible po, dito po sinasabi that Jesus Christ is the God of truth. In fact, in 1 John chapter 5 verse 20, ito po hindi malunok-lunok ng napakarami po na naniniwala kay Kristo, na ang paniwala nila ay tao lang si Kristo. Let's read this. 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come and had given us an understanding that we may know Him that is true. Ayun na, that we may know Him that is true. And we are in Him that is true. Hallelujah to the Lamb. Even in His Son, Jesus Christ. Ito po yung totoo eh. This is the true God and eternal life. Napakalinaw, kapatid kaibigan. Jesus is the true
God. Hindi po malulunok ng napakarami po yan. At yan ay itinatanggi. At yan ay itinatatwa ng marami po na mga tao. Masasabi po natin na mga grupo ng denomination or mga grupo ng reliyon, hindi po nila tinatanggap that Jesus is the true God. Kahit yan ay sinabi na po in the book of John chapter 5 verse 20, marami po silang gagawing pagpapalusot po dun sa bagay po na o sa sitas po na yan. Now, the psalmist declared that God's truth reaches unto the clouds. In Psalms 108 verse 4, tignan po natin ang pagkakasabi po ng psalmist. For thy mercy is great above the heavens. For thy mercy is great above the heavens. And thy truth reacheth unto the clouds. Take note of those words, underline words. Thy truth reacheth unto the clouds. Now that word, no, that is reacheth unto the clouds, no, especially the words unto the clouds, no. Ito po, it is another way of saying, no, that it is complete, perfect, and limitless ang katotohanan po na yan ng ating Diyos na buhay. That is why the psalmist also stated, the truth of the Lord endureth forever. So sa ating pong lahat, God has all truth and they will always be true and He will never forget any of them. Kahit ano po yung katotohanan po na yun, ay hindi po ito makakalimutan ng ating pong Diyos na buhay. You know, sa ating pong mga tao, ito dapat natin nakita at maunawaan. People lie, and we've all twisted the truth for our own benefit at some point, no? Especially at some point in time, no? You know, ang mga tao po, nagsisinungaling yan eh. Karamihan sa mga tao sa pangkasalukuyang panahon ay may pagkasinungaling po na yan. Alam po nating lahat po yan. You know, kahit po na ang mga tao po ay ganyan na talagang marami po ay sinungaling. Hindi po natin dapat pagdudahan naman pagdating po sa ating Panginoon na ang Diyos po ay tapat at totoo po sa lahat ng kanyang sinasabi. At least dito nga po sa mga verses na bibigay ko po sa inyo, very quick, basahin po natin itong mga bagay po na to na magpapatunay na ang Diyos po ay hindi po nagsisinungaling. Ang Diyos po ay hindi pwedeng magsinungaling. Ang Diyos po ay hindi kayang magsinungaling. Very quick, basahin natin Numbers 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie, neither a son of man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? 1 Samuel chapter 15 verse 29. 1 Samuel 15:29. He who is the glory of Israel does not lie or change his mind, for he is not a human being that he should change his mind. Titus chapter 1 verse 2. Titus chapter 1 verse 2, in the hope of eternal life which God, who does not lie, ayun na, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Hebrews chapter 6 verse 18. Hebrews chapter 6 verse 18. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Ayun na. It is impossible for God to lie. We who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. So that is why ito po, kahit po sa Bible, sinasabi po rito sa salita po na ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo in Romans chapter 3 verse 4. Ito po ang kanyang pagkakasabi, let God be true but every man a liar. Let God be true but every man a liar, no? So when God speaks, it is infinitely true, it is accurate, no, and definitely it is correct. Ganyan po yan, no? All of God's truth, lahat po yan. All of the knowledge of truth is entirely dependent sa ating Diyos na buhay. Since na siya po yung author nito pong katotohanan po na ito, and yung ating tinatawag and created even our ability, no, to understand the truth, no,
alam po ninyo, matatanggap lang natin ng katotohanan po na yan. Yung knowledge of truth na yan, walang iba kung hindi sa Diyos. 1 Timothy chapter 2 verse 4, basahin po natin. 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Ayan, no? So ngayon, ang tanong, ito po yan, no? How does God reveal His truth to us? Paano ngayon ipinapahayag ng Diyos po ang katotohanan sa ating pong lahat? Okay, alam po ninyo, ito po'y basic na basic po. Siyempre po, para makilala natin ng Diyos at para malaman natin ng patungkol sa Diyos, makikilala po natin siya sa pamamagitan po ng Kanya pong salita. At ang ginagamit po na walang iba po na instrumento, walang ibang kasangkapan para malaman po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Huwag po kayo magagalit. Ito'y ngayon ko lamang po babanggitin po. Hindi po, no? Ang katotohanan ay hindi po, lalo pag sinasabi po natin katotohanan patungkol sa Diyos. Ang katotohanan patungkol sa Diyos, makikita nyo lamang po sa Bible. Huwag po kayo magagalit kung sa ating po mga kababayan po na nanonood po rito, no? Maaring kayo masaktan sa akin pong sasabihin, no? Wala po sa pasugo po ang katotohanan. Ang katotohanan po nasa salita ng ating Panginoon. Huwag ulitin ko. Huwag po kayo magagalit sa mga kababayan po nating miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Wala po sa pasugo ang katotohanan. Ang katotohanan po nasa Biblia. Sa mga kababayan rin naman po natin na napabilang po, no, dito po sa tinatawag po na ito pong mga Latter-day Saints po na yan, ito po mga Mormons po na yan, wala po sa aklat po ng The Pearl of Great Price, no, or Doctrines and Covenants ang tinatawag po na katotohanan. Ang katotohanan po ay nandito po sa salita ng ating Panginoon. Ganon din sa mga kababayan po nating Katoliko po, no? Wala po yan sa katekismo na tinatawag po yan o dun sa tinatawag pinaniniwalaan po niyong 7 sacraments, dun makikita po ang katotohanan dito po sa Biblia. Sa Biblia lamang, kapatid kaibigan mo, makikita po ang katotohanan po na yan. Ito po ang gagamiting instrumento ng Panginoon para maipahayag po sa inyo ang katotohanan. Bakit ko po sinabi? Number 1, because the scripture is God-breathed or inspired. Yan po yan, no? Okay, basahin po natin in the book of 2 Timothy, chapter 3, verse 16 in NIV. Medyo bilisan natin ng konti para makita po natin sapagkat marami pa po tayong verses po na babasahin po. All scripture is God-breathed that is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Another thing, eto pa po, the scripture is from the mouth of God. Yan po ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, that the man shall not live by bread alone. Yan ang sabing ganon. People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Every word that comes from the mouth of God. And in 2 Peter chapter 1 verse 21, ang sabi pong gano'n, the scripture was written by men who were moved by the Holy Ghost. Basahin natin 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Yan ang sabi pong ganon. Praise the name of Jesus. Psalms 19 verse 7 to 11. Psalms 19 verse 7 to 11. Tignan niyo po ang salita ng Diyos. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord is right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether, more to be desired than they are than of gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Ayan. Psalms 119 verse 151. Psalms 119 verse 151, thou art near, O Lord, and all thy commandments, ayun na, all thy commandments, ayun na, all thy commandments are truth. Ang lahat daw ng kautusan ng Diyos, katotohanan. Yan ang sabi po, Psalms 119 verse 160.
Psalms 119 verse 160, thy word is true from the beginning. Ayan, thy word is true from the beginning, and every one of the righteous judgment endureth forever. That is why in his prayer, no, in the Garden of Gethsemane ng ating Panginoon, no, shortly before his arrest, no, Jesus added this testimony regarding this truth po na ito in John 17 verse 17. Anong sabing ganon? Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Praise God, kalino kapatid. Thy word is truth. Yun ang sinasabi ko. Thy word is truth. Yun ang sinasabi po na malinaw na salita ng ating Panginoon na kanyang winika. Thy word is truth. Huwag po tayo magagalit. Hindi po sinabing that pasugo is truth, no? Okay, wala pong ganun. Wala rin pong sinabi that doctrines and pearls of covenant is truth. Wala po. Ang truth po ay ang salita ng ating Panginoon. Wala pong iba. Now, let's move to the third part of our pointers for today, no? The Word of God is the absolute truth and not what man thinks, not what man says, and not what man claim. Yan ang siyang ang pinaka-absolute truth po ay wala pong iba kung hindi po yung salita lamang. Ito pong salita lamang po na ito ng ating Panginoon, kapatid kaibigan. Ito po, hindi po yung iniisip ng mga tao, hindi din po yung sinasabi ng mga tao, at hindi rin po kung ano po yung kiniklaim ng mga tao po na yun. Now, I want you to understand this. If God's word is truth, kung ang salita ng ating Panginoon ay katotohanan, then it should be accepted and embraced without a doubt and hesitation, which is true. Kung ito po ay katotohanan, bakit po tayo magdududa pa? At kung ito po ang katotohanan, ito po'y dapat tanggapin po natin. Dapat po nating yakapin po ito na tinatawag po ng walang pagdududa at walang pag-aalinlangan. In short, no, if God's word is true, it must be free of errors. Yan ang isa pang dapat po nating maintindihan. You know, nais ko pong bigyan ng diin po ito pong bahagi po na ito, no? You know, truth and error are diametrically or completely opposed, no? Yan po yan, no? Para maintindihan po natin, ibig po sabihin, if it is true, it cannot be false. Kung ito po'y totoo, hindi po yan po pwedeng mali. Kasi nga, totoo yan eh. And if it is false, kung ito na may mali, hindi po pwedeng maging totoo po yan kasi mali na nga, paano magiging totoo? Ganon din naman, yung totoo, hindi po pwede po yung totoo na maging mali. Naintindihan? At yung mali ay hindi po pwedeng maging totoo. But despite that, nung mga bagay po na yan, no, simpleng-simple po yung bagay po na yan na ipinaparating po natin po sa inyo, there are people today who claim to be Christians and insist that there is no need to believe in the infallible word of God. Yun ang sa bagay po niya. Makinig po tayo maigi. Sapagkat ako po'y marami po akong nababalitaan at nalalaman. May iba pa nakakalungkot mga ministro na ginagamit ng ating Panginoon, no? Na dating nangangaral nito pong salita ng Diyos, pinanghahawakan nila na ang salita ng Diyos ay flawless, no? But eto ngayon, dumating ang isang pagkakataon sa kanila pong buhay na sila'y nakatanggap ng anumang pag-aaral o kanilang aral na natanggap na kanila pong binago yung kanilang pananaw, lalo na po in terms of the English Bible translation, hindi na po nila tinatanggap po ito na salita ng ating Panginoon, because for some ministers, for some Christians, no, for some pastors na mga nalinlang nito pong bagay po na to, ay kanila pong sinasabi na ang English Bible translation ay polluted po at hindi na po ito masasabing reliable para po sa kanila. They claim that ito pong Bible na to as the inspired word of God, wala na po silang
pakialam dito po sa, lalo na po sinasabi ko po, uulitin ko, nililinaw, lalo na po ito pong English translation po na ito, no? So para sa kanila ay hindi po ito masasabi po nga parang although para sa kanila dahil nga parang may kamalian, hindi na po yan talaga masasabing tama. Pero isipin po ninyo pong maigi po yung bagay po na yan, no? Yung tinatawag na paghina, no, nung paniniwala mo dito po sa tinatawag na Bible doctrine of inerrancy po na ito po'y magtatapon po sa atin ng pag-aaral. Para kang inilagay po sa isang dagat na itinapon ka at pagkatas magpapalutang-lutang ka ron na naroroon yung tinatawag po na human speculations po na yan na magpapahina ng kapangyarihan po ng mensahe po ng salita ng ating Panginoon. Now, questions I would like to ask with you is this, no? What criteria can we use to determine which part of the Bible are true and which part of which are false if parts of the Bible are true and parts are false? And who will make that choice? Sino po ang gagawa po niyan? Alam po ninyo, false part, I want you to understand this, that false part cannot be from God. Hindi po pwedeng manggaling po yan sa Diyos because He is the God of truth. So they must be of human origin. Yun natin makita at matanggap, no? Galing po ito sa kamalian. Ang tao po ang nagkamali. So kaya hindi natin po pwedeng isisi na anumang pagkakamali ng tao ay ibubuntun po natin sa ating Panginoon. Nonetheless, no, malinaw po na sinasabi po at ang claim po ng scriptures, this is to be entirely from God. Ito po'y wala pong iba kung galing po ito sa ating Panginoon Diyos, no? So, kung ating pagdidesisyonan, kung ano po yung katotohanan, kung ano po yung mali, yung false, hindi totoo, hindi tama, no, na sinasabi, ito po'y wala pong iba kung hindi po ine-elevate natin yung ating pong sarili kesa po sa Diyos po mismo. Kasi sinasabi niya na nga po dito sa salita niya, ito'y salita niya, dalisay po. Pagkatapos i-contend mo na ito po'y impure, no? O polluted na masasabi po natin, or adulterated po, no? Ito pong Word of God, lalabas, mas mataas ka pa ngayon sa Diyos, no? Kung ang salita ng Diyos ay hindi po totoo. Dito po sa Word of God po na ito, nabababasa natin, yung mga historical and scientific facts po na yan, kapag kaganyan ang ginawa po natin, definitely po, kung yan ay pinagdududahan mo, de lalong kaduda-duda pagdating na po sa tinatawag na kaligtasan na ating dapat ay ini-enjoy na matanggap sa ating Panginoon, no? So, we do not have the truth of the true Word of God lalabas. Ganyan lang po yan. And then, at the same time, hindi totoo ang salita ng Diyos. Hindi na po tayo sigurado po niyan doon sa mga mensahe po na naririto po sa Biblia po na to. Kung ganon ang pananaw po natin na mali at palso po ito pong salita po na ito ng ating Panginoon. So, wala na tayong mapapaniwalaan dyan. Yung kaligtasan, kaduda-duda na yun. Talagang we will cast doubt na pagdating po sa salvation. Kita ninyo, yung nababalitaan ko, yung pamamaraan ng dating pinanghahawakan niyang kaligtasan, hindi na po niya mapanghawakan po sa panahon po na to. Bakit po? Meron po siyang aral po na natanggap. Meron po siyang doktrina o aral po na maaring hindi ko alam kung nabasa niya o bahagi po sa kanya. That is why some professed Christians who deny the inerrancy or relevance of the scriptures have already begun to embrace the worldview that truth is relative, no? So, kapag sinasabi po ni Numan, the truth is relative, no? Ang ibig sabihin po niyan, there is no absolute truth, no? Pero tayo po'y naniniwala pa rin sa katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan. To claim that truth is relative, no, is to directly contradict God's word. Pagkontra po yan. Paglabag po yan sa salita ng ating Panginoon. So, when there is disagreement or when there is conflict between the Word of God, kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, alam nyo, ito po ang sagot lamang po ng Biblia po. No? Sabi ni Pablo, pagka merong kontra po dyan sa Word of God po na yan, no? At merong disagreement between sinabi ng tao at sinabi po ng ating Diyos na buhay, Romans chapter 3 verse 4, ito po lang ang gauge po natin dyan. Let God be true, but every man a liar.
Kita niyo, yan ang sinasabi pong, and also in NIV. Ito po, para makita po natin. Not at all. Let God be true. Hayaan natin ng Diyos ang maging totoo. Yan ang sinasabi po. Hayaan natin ang Diyos ang siyang maging totoo. Let God be true and every human being a liar. Yan ang sabi ng NIV translation. Kita nga natin ulit, direct pakibalik lang natin, Romans chapter 3 verse 4. Not at all. Let God be true and every human being a liar. Ngayon, no, ipakikita ko po sa inyo. I have prepared, no, ito pong tinatawag po na ito na parang table po na to para mas makita nyo po, no. Man's word versus God's word. Papakita ko po sa inyo. Ito po, yung table po na yan. Ito po, pakikita po namin sa inyo ni Derek. Okay. Ito po ang sinasabi po, no. Now, man's word versus God's word, no. Ito po ang sabi po, man says, no, that sin is no big deal. Ito sabi ng tao, sin is no big deal. That we can't help ourselves and that the devil made me to do it. That situational ethics applies and that loving God couldn't bring himself to put sinners in hell. Yan po yung sabi po ng mga tao. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Ano pa po ang sabi pa po ng tao? That we cease to exist in death. Ayan, nakikita nyo po yan sa inyo pong screen, no? Yung pangalawa, our spirit becomes one with the cosmos and that we can achieve a godhood or that we are reincarnated to try life again. Naniniwala sa reincarnation, yan po. Pero tignan ninyo, meron po bang itinuturo po ang Biblia na reincarnation? Hebrews 9:27, eto sabi ng salita ng Diyos, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Yan ang sabi pong gano'n. Pangatlo, eto pa, that we all worship the same God. Lahat daw tayo. O makinig po tayo. Okay, direct, pakibalik mo nga lang po muna sa akin. Ayan. Okay. Sinasabi po nung iba, eto po, no, that we all worship the same God. That all religions lead to heaven. Lahat daw po, patungo ng langit. Lahat, biyahing langit. Ayan. Lahat isip ganun na biyahing langit daw po eh. And that what you believe is irrelevant as long as you are sincere. Yan, okay. Alam po ninyo, yan po'y wala pong katotohanan. Bagamat yan, tao nagsasabi niyan, kapatid kaibigan, na okay, delikado po yan kapag yan ang pinanghawakan natin. Tao po nagsasabi. Bakit? Okay, direct, pakita mo na sa kanila. Ibalik mo na yan. Okay, pakita mo na. Ang sabi ng John chapter 4 verse 24, worship Him in spirit and in truth. Nakita ninyo, tinuturo na mag-worship tayo in spirit and in truth. Hindi uubra, kapatid kaibigan, yung ganyan sinasabi lang ng tao. At ano pa po, that it makes no difference which church you attend. Okay, baliwalaan na raw yan. Walang pagkakaiba kahit saang church ka umattend. That all denominations, lahat daw ng denomination, basically, believes the same things and that the only thing that matter is that we all love Jesus. Ito ang sabi po ng tao, bay, walang kahit saan ka mag-church. Ayan, okay, yun ang sabi. Okay lang yan, kahit anong denomination yan kasi pare-parehas lang naman sila. Okay, the only thing that matters is that we all love Jesus. Basta mahal mo Panginoon, basta mahal mo si Jesus Christ. Pero tignan po ninyo, sabi nga, worship Him in the Spirit and in truth. Yan ang sinasabi pong gano'n eh. So, malino po, no, na ang pagkakasabi pong ganyan, worship Him in spirit and in truth. Yan ang sinasabi po, no, sa atin po. Kaya sa atin pong lahat, tinuturo po, actually, no, nagkamali po dun sa screen po na yan eh. Ito po, yung kasunod po dapat yan. One Lord, one faith, and one baptism po na yan. Okay. So, kaya sa atin pong lahat na naririto, hindi po uubra yung ganong klaseng paniniwala po natin yan. At marami rin, ito pa, sinasabi po, no, that belonging to a church will earn you, parang ito po, I uses the word pogi points. Ayan, no? Pagbilang ka sa church, meron kang pogi points with God, that once you become Christian, it makes no difference if you sin, walang pagkakaiba kahit magkasala ka. Ayan, sige lang. That you can serve God in your heart without affecting how you live, talk, and walk. Remember, no, ito pong bagay po na ito ay makikita nyo po at sinasabi po sa atin, no, na ano po, that faith without works is
dead. Ayan po, no? Faith without works is dead. Yan ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Let God be true, but everyone else is liar. Ito pa ang claim ng tao. Susunod, ito pa po ang claim, that society has changed and that the ancient scriptures no longer apply to modern man, and that the ancient or the traditional gospel is no longer relevant to modern and technologically savvy generation. Pero tignan nyo, ang sabi ng Jude chapter 1 verse 3, earnest concern for the faith which was once delivered unto the saints. Ipaglaban daw po natin, makipaglaban po natin yung pananampalataya po natin ngayon. So kaya yan, naipasa sa mga mananampalataya, dapat ipinakikipaglaban. Ano pa po ang sabi ng tao? That we all have to do is to accept Lord as our personal Savior. Sabi po ng mga tao yan, tanggapin mo lang ika ang Panginoon at ikaw ay maliligtas. Pero alam po ninyo, hindi po pagtanggap. Okay, ako po naniniwala, kailangan tanggapin po natin. Okay, direct, pakibalik mo nga muna sa akin yung camera po na ito. Okay. Bay, alam po ninyo, ako'y naniniwala, dapat natin tanggapin ang Panginoon sa ating pong buhay bilang sariling Panginoon na tagapagligtas. Ngunit hindi po dyan natatapos yan. Ang utos ng Panginoon in Luke chapter 13 verse 3, ayan, balik mo na direct, no? If you, ayan, sa screen nyo, makikita nyo, if you do not repent, you will all perish. Repentance, kapatid, kaibigan. Hindi lang yung pagtanggap, hindi sa ano pa mang bagay. Kung ang pagtanggap mo sa Panginoon ay walang pagsisisi sa iyong mga kasalanan, walang pagtalikod sa iyong mga kasalanan, kapatid, kaibigan, hindi sasapat yan sapagkat tao lang ang nagsasabi po niyan. At ano pa po, ito pa sabi ng tao, that baptism is merely an optional religious ceremony. Ayan, ang baptism daw, parang optional lang. Sa panahon po natin, iba nga, may pa-seminar pa muna para magpabaptize. Seminar ka muna bago magpabaptize. Pero sabi ng Bible, ito sabi ng Bible, salita ng Diyos, Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved. Yan ang sabi pong gano'n. At ano pa ang sabi ng tao, that we receive the Spirit of God automatically, somehow, without really knowing it, almost by osmosis. Ito, the process of gradual conscious assimilation of ideas and knowledge, the first moment we recognize Jesus in our spirit. Parang sinasabi po, turo po yan, na marami sinasabi ng mga tao na ang pagtanggap daw ng Espiritu Santo, automatic yan. Basta tinanggap mo si Jesus Christ, automatic na. Pero sabi ng salita ng Diyos, Acts 1:8, and ye shall receive the power of the Holy Ghost, ye shall receive power after, ito na, after the Holy Ghost is come upon you. Yan ang sinasabi po sa atin. So kaya sa atin pong lahat na narito, mag-ingat po tayo. Ayan, salamat mo, ayan. Ito po ang sinasabi po sa atin ng salita ng ating Panginoon. In Proverbs chapter 14 verse 12, paalala po ito sa atin, makinig po tayo maigi. There is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. So sa atin pong lahat na narito, you really have to give your entire life to God without reservation. When you serve God and everything appears to be wrong, no? Totoo pa rin ang ating Diyos na buhay. Kahit na hindi maganda po ang nangyayari, ang katotohanan ng Diyos, na siya po'y Diyos na tunay, Diyos ng katotohanan, ito po'y diretso pa rin. Pero sa ating pong lahat na naririto, no? When you serve the devil and everything appears to be going right, he is still false. Kahit pinagpapala ka pa, kapatid kaibigan, hindi po yan ang basihan. What matters is the truth, no? Let God be true, but everyone else be liar. John chapter 8 verse 32, ang sabi po ng Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So purihin po ang ating Panginoon Diyos, no? To all of the members of this church, friend churches, followers and subscribers of this YouTube channel, we would like to thank you for joining us in this entire series of Bible doctrine issues. Is it really important? And I hope this entire series was a blessing to you, and I hope you will be back with us by next week, September 17, 10 a.m. po ulit. Magsasama-sama po tayo for another episode of this Sunday online service. So once again, well, that's the word
of the Lord for today here in our Sunday online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, one God, one Gospel Church, saying, Baruch haba Bashem Adonai.